na soul winning sa Panginoon, dapat din mayroon tayong malalim na kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi yung kung kailang evangelism, saka pa lang walang review. Ikaw po kayo mga kairiba sa gabi. Tagunin ka palang ma-review. Ang tagal na natin ginagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung puso niya hindi talaga naka-anchor doon sa purpose na dalhin ang kaluluwa sa Panginoon. Kaya nga, nag-recommend kami sa Panginoon. Ang dami kasi nagko-comment sa amin. Ang pinapos niya, puro na kakanan. Tama man. Ang nagiging dating ng evangelism ay pagliliwaliw, paglilibag, at hindi talaga sa purpose na pagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Sabi ko, huwag na kayong gagawa niyan. Tuwang-tuwa pa tayo, tapos zero yung pangangaral. Parang saan na nakita ng fisherman, tuwang-tuwa, buglo. Pag ano niya sa bangka, ang tawa siya. Makitawang-tawa ka, wala akong nahuli. Tagumpay, ang pangingisda. Ay baka, sabi si Ago, may kapot sa kuwan. sabi ko, mapukpok na rin sa kuwan ng Ago mo. Tagumpay ha. Kaya ka nasa laon para mangisda. Tapos pag uli mo, may kanisda, ano ginigo mo? Nagparaturong ka, kung sa'yo ka ng punta, nagparapicture ka lang kung sa'yo, nagparalibang ka lang. Same sa soul winning. Ang dami mong nagiging zero. Hindi yan sa may panahon. Baka naman may kakulangan doon sa mga nagdadala ng salita ng Panginoon. Ito din ay naging sentro ng sulat na Apostol Pedro. Doon kasi nagkaroon ng problema, in-address niya sulat doon sa mga nakapag-asawa na hindi mananampalataya. Sabi niya, baka naman ang may problema, hindi yung salita ng Panginoon, kundi ikaw. Yung nature ng tagapagdala ng salita ng Panginoon, baka ikaw. Kaya sabi niya sa mga babae, magbasa kayo sa inyong asawa at makita nila na kayo mismo sumusunod sa salita ng Panginoon. At dahil dito, maniniwala sila sa salita ng Diyos. Hindi transform na kung sino man na gusto natin dalhin sa Panginoon. At skill, sabi dito, soul winning, skill, umaalam sa iba't ibang paraan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Hindi lang ito by preaching, di nga kumay ba? Di nga, huwag ito mangadan. Tataw ka mo ganun maglagaw. Sino ba dito marunong maglagad? Sino dito marunong manalangin? Hindi ka naman ura-uraga, nagka-kabaguhan, pinasabak mo, tapos ang kaulay niya, engineer. Ay matitisod yan, diba? Grabe mga training na yung ito. Nakakita lang kayo ng ganyan? Talagang impunto. Pinahawak sa iyo isang bagay na hindi mo alam, ay mangyayari. Madidisgrasya ka, magkakadisgrasya ka pa. Bakit kung ano nang sabihin mo? Iba-iba na nasabi mo. Hindi ka lang. Hindi ka lang Ibig sabihin, paraan ng Ebanghelyo. Ang daming paraan to evangelize people. Sabi ko nga, maging friendly lang. Palangiti. Ang dami na po niya. Mag-invite na mag-invite. Bakit nga ito? Tuwing linggo, ini-invite ako. Hindi ka na sa kuya. Demonyo. Sama kayo sa church. Hindi naman. Alam mo, maaalala ka. Subukan mo na hindi siya invite. Pakita din ko in-invite. May problema. Ito naman ang kaya. Ang problema, tanda ko in-invite. Gusto mo, iniisip mo, dali ako kumain ba na ako niyan. O, di tumini ba? Mga kapatid, ang dami paraan. Mabigay ng tracts. Ako may maging kasama. Maging ang laki nun. O maghanap ng magandang spot ng pangingistaan. Ang daming paraan para narang salita ng Panginoon. Walang hindi paraan. Walang tinuro ng Panginoon. Walang paraan. Kundi natin tinuro ng Panginoon ang paraan. Kaya nga sabi, observe the nature of the fisherman. Ang dami yung matututunan ng pamamaraan sa paghahanap ng isda. At kayo din ay isinusugo ko para magdala ng kaluluwa sa akin. At iyan ang hahanapin ng Diyos sa buhay ng lahat ng mananampalataya. Hindi lang tagapangaral, kundi lahat tayo. Lahat tayo mga kapatid, may pananagutan. May responsibility tayo sa kanilang pupuntahan. Kung saan man sila mapunta, may kinalaman ka. May kinalaman ka mga kapatid. At ang nais ko pong dalhin natin sa umaga ito. Maging matiyaga, determinado, at may pagmamahal, habag sa mga tao. Ito po ang katangian ng isang
nagpapanalo ng kaluluwa sa Panginoon. Hindi mo yan madadala. Hindi mo yan pagtitiyagaan kung hindi ka nakakaramdam ng malalim na compassion sa iyong, sa sino man na dinadala mo sa Panginoon. Amen po ba? Kung wala kang ganyang haba, sabi ni Kristo, ang nakita niya sa mga Israelita na napakatitigas ng ulo, para mga tupa na walang pastol. At pilit niyang ipinapastol, hindi sumusunod sa kanya. Kaya sabi niya, dahil sa matitigas ang ulo niyo, dadali ko ang mga ito sa mga hindi Hudyo. Ito mga higit, kayo nga nakarating sa atin. Mga kapatid, isang mapagmahal na katangian ng isang nagpapanalo ng kaluluwa sa Panginoon. At remember, ang mahalagang treasure na dala-dala natin ay nakasilid sa isang sisitang putik. Ibig sabihin, one weaknesses. Mayroon tayong kahinaan. At ang kahinaan niya, dapat lagi tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos at lagi nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Walang tagapangaral na nagtatagal. Tandaan po, namamatay ang tagapangaral. Maaari sa ngayon, ang galing niyang magsalita, pero darating ang panahon na dahil weak ang kanyang katawan, hihina ang kanyang magsasalita. Hihina ang kanyang katawan. At dahil dito, maunawaan natin na ang kapangyarihan at katagumpayan ng pagmimisyon ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Ang kanyang pagsama sa lahat ng misyon na ating ginagawa. Kaya nga isang tagapangaral na hindi nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang kanyang tinataas lagi ang Panginoon. Hindi ito magagawa ng isang tagapangaral ang makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon ayon sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Panginoon. Hindi porket napakarami na nating dinala sa harapan ng Panginoon, ang isang tagapangaral ay magyayabang na rin. O, di ba? Di ba sa mga mangingisda? May ganun din naman, di ba? Dami ko niyang muli. Yung payarabangan, sabi nga ni Kaya. Dakul ka na yung kampo niya na. Yan, matibayin kayo nga ako. Matibayin kayo nga ako. Amay-amay ako magmata. Kung araw mo. May mga ganon.